Ito na, mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, ang Netherlands. Ayun. So ito na nga mga kababayan, no? Huwag kayo magalit sa sabihin ko yun, which is totoo naman. So ngayon, mga kababayan, meron lang akong gustong i-share sa inyo na vlog na patungkol dito sa birada ni Attorney Larry Gadon. Ayan, kung nakita nyo po si Attorney Larry Gadon, mga kababayan, oo, may birada ngayon si Attorney Larry Gadon na gusto niya na ipahiya si Sarah. Bakit? Anong klaseng pahiya ba to? Ibang klaseng estratehiya ni Attorney Larry Gadon na paano ipapahiya si Sarah. Bakit? Una, ayaw ni Attorney Larry Gadon na si Sarah ay ipagpatuloy ang impeachment complaint laban sa kanya. Ang gusto ni Attorney Larry Gadon, habang maaga pa mag-resign na daw si Sara para sa 2028, tumakbong presidente at tignan daw ni Sara kung may buboto pa daw sa kanya. Para, ang sabi ni Attorney Larry Gadon, tumakbo siya para mapahiya siya kung may buboto pa ba sa kanya. Yun ang sabi ni Attorney Larry Gadon. So ito po mga kababayan. There's an impeachment ongoing. Yes. And then there is for her to resign. Yung gusto mo resignation. Oh, mag-resign siya. Okay. You know why? I want her to run in 2028 for president. Kasi gusto ko siya mapahiya eh. Gusto ko ma-prove na wala siyang boto. Eh pagka kasi na-impeach siya, hindi na siya makakatakbo. Oo, So tama I naman. cannot prove that wala kang boto. Na-impeach ka lang kasi. Oh, pero I want her to run. Kasi gusto ko talaga siya ipahiya. Oh, gusto ko ipahiya ang mga Duterte. Hindi. Na wala talaga silang boto. Kasi masabi yung iba, pagka daw impeachment, of course, you will be disallowed from running. Yes, Hindi yes. pwede. Oo. So, mas safe yun sa kalaban kung Yes. sino man ilalaban Oo. ng administration against her. So, So, ngayon mga kababayan, gusto ko lang pong i-explain sa inyo. Bakit sinabi ni Attorney Larry Gadon na mag-resign na si Sara para sa 2028 may karapatan si Sarang tumakbo? Bakit? Kasi pagka na-impeach si Sara at sabi ko nga kanina sa aking nakaraang vlog na kung ipagpatuloy ni Sara ang katigasan ng ulo niya, ayaw niyang mag-resign, ipagpatuloy niyang litisin ang kanyang impeachment complaint at yun nga, napatunayan at na-impeach siya, maskin tanod sa barangay, hindi na po siya pwedeng tumakbo. Ganun po yun. Nabigyan ko kayo ng trivia. According kay Attorney Larry Gadon, 100% daw si Sara ma-impeach talaga. Bakit? Ngayon pa nga lang ang mga tao matagal na nag-antay at gustong malaman ang resulta ng impeachment. So, syempre, maraming mga kababayan ang nadismaya, maraming mga loyalista at kakamping ang gusto niyan. Kasi sa 100% po, no, 30% lang pabor kay Sara, 70% kakamping at dilawan. Sa mga hindi nakakaalam ngayon, ang politika sa Pilipinas nahahati sa tatlo. Nahahati sa tatlo. Kakamping, loyalista, at DDS. So, yung kakamping at loyalista, 70% yan sa Puwersa. Yung 30% kay Sara. Ngayon, kung taong bayan lang ang tatanungin na pa-impeach si Sara, mananalo po na ma-impeach siya. Kasi according nga sa survey, no, sa impeachment, 25% oo, at 14% hindi, and tawag dito, 6% undecided, and actually meron pang yun basta undecided at saka decided at no comment. Parang ganun, basta 25% ang may gusto. Hindi, actually, hindi siya 25%, 45%, sorry 45% ang gusto na ma-impeach si Sara. So ngayon mga kababayan, pagbabasihan natin na kulong ang tatay, napatunayan na may kasalanan nga. So ang tao, magbabago ang isip nun. Nakita nyo naman kung paano inaresto si Duterte at hindi nga na nga maibalik-balik sa Pilipinas. So means to say, totoo nga na may kasalanan. Yung mga tao na mga supporter ni Sara, syempre sa 100, 7 na lang matitira. Bakit sinabing sa 100, 7 na lang matira? Kasi biruin mo ba naman, kung talagang tama ang pinaglalaban ng mga Duterte at talagang bangag si BBM, adik si BBM, bakit napatunayan ngayon na si Digong ay makasalanan at puro paninira lang kasi nakulong? Yun ang basihan ninyo.
Kung talagang hindi makasalanan si Digong at tama at totoo ang kanyang sinabi patungkol kay BBM or sa Administrasyong Marcos, bakit siya nakulong? Yan ang itatak sa isip ng mga tao. Lalo na pag DDS ka, tapos ngayon nagbago na. Ang isipin agad nila, oo nga naman, kung tama si Duterte sa mga pananalita niya at birada kay BBM, bakit siya nakulong? So ibig sabihin, naninira lang siya. At totoo na, pumatay nga siya. At totoo na, bawal talaga ang ginawa niya at labag sa batas yun na walang due process. Bakit? Nakulong siya eh. So ibig sabihin, yung pinaglalaban ni Trillanes at yung pinaglalaban natin ay totoo. Bakit? Ilang beses natin sinabi, pagdating ng ICC, matitiklo si Digong, mark my word, sabi ko. Alam niyo ang sabi ng mga DDS sa akin? Yung ICC na sinasabi mo, panis na, nasaan na? Yung ICC na sinasabi mo, nasa helmet lang yan makikita. Nasa ilaw lang yan yung bulb, bumbilya. Ngayon, ang inaresto ng ICC, nasaan kayo? Diba? So, yung mga nagtatanong at nagsasabi sa akin na saan yung ICC, ang tagal-tagal naman, baka hindi naabutin si Digong. Ayan, resulta na ang ICC. Asan kayo ngayon? Nagbago na isip nyo. Hindi nyo na ako ibabas. Kasi totoo ang sinasabi natin. Ngayon, ibig sabihin na kulong, totoo, yung DDS, sa 100, magiging 7 na lang. Mabubuhay na yung karamihan. Maniniwala na yun, ay, ayoko talaga kay Digong. Bakit? Nakulong eh. So, ibig sabihin, totoo. Di ba? Ngayon, sabi ni Attorney Larry Gadon, gusto niya mag-resign si Sara para hindi na matuloy ang impeachment at para makatakbo si Sara sa 2028 election. Ngayon, pag tumakbo doon mo makikita na mananalo kaya. Kasi kapag ipagpatuloy ni Sara itong impeachment niya at napatunayan na may pagkakamali at pagkukulang, hindi na siya pwedeng tumakbo sa eleksyon 2028. Maskin tanod, maskin barangay official, maskin treasurer, secretary, hindi na siya pwedeng pumasok. Burado na siya. Maliban na lang, kung meron manalong presidente na kaibigan nila at burahin ang kaso niya. Katulad kay Erap, napa-impeach ni Villar. Nung nanalo, si Pinoy, nabigyan ng pardon, alaya. Katulad kay Gloria Arroyo, kinasuhan ng plunder, bracket-bracket sa leeg, naka-wheelchair. Nung nanalo si Duterte, nakaalyado at kaibigan ni Arroyo, binigyan ng pardon, tumayo, tinanggal ang bracket, tumakbong congresswoman, nanalo ngayon. Sabi ni Atty. Larry Gadon, ito na. So ikaw, gusto mo, Mag-resign siya. resign na lang, yung talagang just to totally deface her na, Yes. hindi, wala kang boto. Anyway naman, talaga naman matatanggal siya sa impeachment. That's for sure. That's for sure. Okay. I am an insider. I know how things are. And what's happening, Yes. So they're just actually waiting till after the elections. Di ba? Oh, Tsaka siya yes. i- It could be after the elections or Pero- baka magbago ang ihip ng hangin, baka umpisahan na rin yung impeachment. May nakita kasi ako, I don't know kung kasi minsan di mo na alam kung anong fake news. Pero I saw her, she's actually thinking of resigning eh. Parang nag-declare yata siya ng ganun eh. Tama ba? Wala pa. Wala pa ba? No. Probably what you read are my statements kasi I came up with statements in the media that she should resign. She should resign. And the reason And that, for it is with because- what's happening now, dapat talaga mag-resign siya kasi ando na siya sa Hague. How about her duties here as a vice president? Napapabayaan na niya. So, she better resign. Kung ako naman sa kanya, ipakita niya ngayon yung Diba? Dapat naman daw talaga mag-resign siya kasi nandun siya sa The Hague. So, asan yung responsibilities niya bilang vice president? Hindi siya nagtatrabaho, nandun na siya sa The Hague. So, may possibility siguro, magdideklara ito si Sara, malayo lang siguro 1 to 2 weeks from now, magdideklara ng resignation, no? Kasi pag hindi siya nag-resign, hindi siya pwedeng tumakbo sa 2028. Sabi nga niya, sabi ng nanay daw niya, hindi titigilan si Sara hanggat nasa posisyon. Iipitin at tatanggalin talaga. Yun ang sabi niya, be careful, sabi daw ng nanay niya. So ito naman si Atty. Harry Roque, si Atty. Larry Gadon,
Gusto niya na mas mag-resign na daw si Sara para makatakbo sa 2028. Diba? At para mapahiya daw kung may buboto pa ba. Yun lang nga mga kababayan. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, na any YouTube channel. So ito po si Ken Garcia ang nagsasabing, pagmatsyag, mapagpanurit, papagmasid para hindi po tayo maloko at mabudol ng ating kapwa Pilipino na DDS. Yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.